Sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Doon sa mga nagtatanong ano yung pwedeng gawin kapag yung paa ay medyo nangingitim, madalas din yung complain na namamaga yung paa, yung bukong-bukong. Alam nyo, yung mga ganyang kondisyon ay common. Sabi nga, it will not usually cause for concern. Lalo na kung matagal kayong nakatayo o kaya ay naglakad kayo ng malayo. Pero kung yung pamamaga ng paa, ng bukong-bukong, medyo matagal na, tapos may iba pang mga symptoms, pwedeng masabi natin na may ibang dahilan. It could be a serious health problem na dapat na pagtuunan ng pansin. Pag-usapan natin ito ngayong gabi. Madaming dahilan ng pamamanas o kaya yung pamamaga ng paa at ng bukong-bukong. Ang isa is komplikasyon ng pagbubuntis. Diba? Normal yan sa mga nagbubuntis. Kaya lang, kung bigla-bigla, tapos medyo matindi yung pamamanas, maybe sign yan ng pre-eclampsia. Merong high blood pressure. Usually, nandyan din yung protein sa urine na nadidevelop after the 20th week of pregnancy. So, kailangan yan na ma-manage kaagad. Pwede rin yung pamamaga ay dahil sa injury, foot or ankle injury. Kasi normal na reaksyon niya ng ating katawan pagka na-sprain, di ba? Mamamaga, lalo na kung medyo may na-damage na ligaments. So, ang nangyayari ay medyo masakit at talagang kailangan mong ipahinga. Pero merong iba na kasama nung pamamaga, yung bang nag-iiba yung kulay. Lalo na kung kayo ay may diabetes, so it may sign na meron kang deep vein thrombosis. Merong problema na peripheral neuropathy, 'di ba? Lalo na kung may diabetes. Madami pong dapat na tingnan. Yung lymphedema, may mga ganyang kondisyon. Pero normal yan after ng radiation therapy o kaya kung nag-surgery na tinanggal yung lymph nodes kung halimbawa cancer patient. So kung kayo ay nag-undergo ng cancer treatment at nakaranas ng pamamanas, importante na ma-evaluate kaagad ng doktor. Yung ding tinatawag na venous insufficiency na ito'y kung saan yung dugo ay hindi maganda yung pagdaloy paakyat, pabalik sa puso. So pagka ganyan, yung dugo naglilik dun sa mga blood vessels na nare-retain yung fluid, kaya mapapansin na talagang nandun yung pamamanas, may mapapansin kang skin changes, yung iba nagkakaroon pa ng ulcers, nagkakaroon ng infection. So ito kailangan talaga na bantayan. Pwede ring ang pamamanas ay dahil sa infeksyon. Kung kayo po ay merong diabetes, it could be diabetic neuropathy or iba pang mga nerve problem. Kasi pagka ganyan, mataas yung risk na magkaroon ng foot infection. Kaya kung kayo po ay diabetiko, importante, at ito naman, lagi nating sinasabi na i-check yung inyong paa araw-araw. Titingnan for blister o kaya yung kung may sugat. Kasi nga, dahil sa nerve problem, maaring may nakatusok na tinik na hindi nyo na nararamdaman. Minsan, tamtax, may mga ganyan tayong nahahandle na patient. Hanggang sa yung iba talagang late na kailangang i-amputate. Kaya, importante na i-check araw-araw. Kasi nga kung diabetic, medyo mabagal yung healing and it can lead to gangrene. So, pwede rin ang dahilan ay blood clot na kung saan dun sa ating vein sa legs, hindi siya makabalik papunta sa heart. Kaya
nagkukos siya ng swelling sa ankle, and so it can be superficial na dito lang sa yung mga veins lang just beneath the skin, or pwedeng malalim. Yun yung tinatawag na deep vein thrombosis, na ito'y pwedeng mablock yung major veins o kaya yung maliliit na veins. Pagka ganyan kasi medyo delikado. It can be life-threatening, lalo na kung yung clot ay nakapunta pa sa puso at saka sa baga. Kaya pagka ganyan mga kondisyon, kailangan ng immediate medical supervision. So, nandyan yung pag-inom ng mga blood thinner. Isa din ito sa dahilan kung bakit lagi nating sinasabi dun sa mga may iniinom na gamot na huwag kaagad-agad ihihinto yung pag-inom, lalo na yung mga blood thinner. Kasi nga pwedeng magkaroon ng mga ganitong problema, itong deep vein thrombosis. Importante po alam natin yung gagawin ngayon kasi nga alam natin yung sitwasyon. Kahit nasabihin natin na sa general community quarantine, meron pa ring pagbabawal. Yung mga bata, yung mga senior citizen, bawal pa ring lumabas. Mahirap pong magpa-ospital. Kaya dapat yung mga problemang pangkalusugan, meron tayong first aid knowledge. May mga home remedy na alam natin na makakatulong para dun sa mga pangkaraniwang sakit na kung saan malilesin natin yung pagpunta sa hospital. Pero kung ang problema talagang nagpapahirap sa inyo na kailangan, 'di ba, mapapansin niyo maapektuhan talaga yung quality of life, kailangan talaga 'yun na magpa-hospital. Importante talaga na ma-evaluate ng doktor. Itong pinag-uusapan natin, medyo dapat itong bantayan, 'di ba? Yung blood clotting, yung pagkakaroon ng deep vein thrombosis. Yung blood clotting, maganda po yung proseso sa ating katawan. Kasi yun, pagka tayo ay nasugatan, yun ay nakakatulong para mapigil yung pagdudugo. Kaya lang, kung nandoon siya na buo, magbabara sa ating mga ugat, yun ang delikado. Kaya importante na ito ay maintindihan natin, dapat alam natin kung ano yung ating gagawin. Hindi lahat ng blood clots ay maganda. Kasi kung nangyari nga ito deep inside our veins, lalo na kung sa may leg, tapos hindi ka naman na injury, hindi ka naman nasugatan, ang tawag ay deep vein thrombosis. Madaming factor kung bakit nagkakaroon ito. Mahirap yung may ganitong kondisyon. Nangyayari itong mga ganitong blood clotting kapag ka matagal tayong nakaupo o kaya ay yung mahabang paglalakad. Kaya nga importante na ngayon na naka-quarantine pa yung iba, yung ating mga senior citizen, yung mga bata, kailangan maglakad-lakad, kailangan mag-exercise. Kahit nasa bahay lang, gumawa tayo ng paraan para makapag-exercise kasi nga prone sa ganitong kondisyon. Lalo na kung kayo ay meron ng mga mini-maintain na gamot sa diabetes, gamot sa hypertension or any cardiovascular diseases, dapat alam natin yung mga pwede nating gawin para maiwasan natin yung mga ganitong kondisyon. Napakadelikado ng deep vein thrombosis kasi kung yung pinakang clot doon sa veins medyo natanggal, 'di ba? Magta-travel sa ating bloodstream pupunta sa baga. Pwede kang magkaroon ng pulmonary embolism. So, sa sintomas ng deep vein thrombosis, nandyan yung pamamaga ng affected leg. Very rare yung sabay. Kasi merong kondisyon na talagang isa lang. Iba yung sabay, maaring hindi DVT. Nandyan din yung, di ba, may mga pagkakataon na pinupulikat sa gabi or madaling araw. Pwedeng dun mag-start. Tapos, normally, pag pinulikat, pag nakapagpahinga, nawawala yung pain. Pero kung hindi nawawala yung pain, tapos mapapansin nyo na medyo namumula or nagkaroon ng discoloration yung balat, tapos yung pakiramdam na parang mainit or may lagnat dun sa affected leg,
yan, pwedeng deep vein thrombosis yung kondisyon. Pagka ganyan, importante na ma-evaluate ng doktor. Kasi pwedeng ngang mauwi, pwedeng magkaroon ng pulmonary embolism na pwedeng ikamatay bang mahirapan kang huminga, 'di ba? Sasakit yung dibdib, tapos ang gagawin mo syempre hihingang malalim. Pero ito, pag huminga kang malalim, mapapansin nyo, lalong nag-worse yung discomfort na nararanasan. Tapos pakiramdam nyo, lightheaded or nahihilo or namumutla, pwedeng mawalan ng malay. Nandyan din yung mabilis yung pulso. There are cases, pag umubo, may dugo. So ito, emergency. Kailangan talaga na madala sa hospital. Ang blood clot ng deep vein thrombosis, maaring ang dahilan ay iba-iba. So anything that prevents our blood from circulating normally. Yung injury sa vein, it could be surgery, pwedeng medication, o kaya yung problema ngayon, yung limited yung movement. Kaya nga importante po ito na lagi nating pinapaalala, wag laging nakaupo, wag laging nakahiga, maglakad-lakad. Kasi nga pwedeng magkaroon ng ganitong mga problema. Kahit nasa bahay lang, may mga pwedeng gawin eh. Manood kayo ng TV, mag-online kayo, tingnan nyo, 'di ba, na mapapansin nyo na ang dami ngayong mga nag-upload ng mga video, pwede nyong sabayan. Mga exercise habang nasa bahay, habang naka-quarantine, gawin po natin para maiwasan natin yung ganitong kondisyon. Kasi ngayon, kung dadalhin mo rin sa hospital, medyo hindi po lahat ng hospital tatanggap. Mapapansin nyo, ang haba ng pila sa mga hospital para doon sa admission. Tapos napakaingat dahil nga sa banta ng COVID-19. So madaming risk factor itong problemang ito. Madaming factor na magpapataas ng risk natin sa development ng deep vein thrombosis. So the more we have, the greater yung risk na magkaroon nito. Merong mga tao na yung may namana na blood clotting disorder. Diba? May mga ganyan na yung dugo nila mabilis mag-clot. Pero yung ganitong kondisyon naman, hindi naman maaring maging dahilan ng blood clot unless na in combination with one or more other risk factor. Isang risk factor yung matagal na naka-bed rest, matagal na nakaupo, o kaya alimbawa yung pasyente na bedridden, yung matagal sa hospital, yung mga biktima ng stroke or heart attack na nagkaroon ng, 'di ba, yung na-paralyze, or kahit ngayon yung bang nakaupo lang dahil nga sa walang ginagawa sa bahay, nakatutok lang sa TV, nakatutok sa cellphone. Yan, pwedeng maging daan sa pagkakaroon ng deep vein thrombosis. Kasi pag matagal tayong nakaupo, sabi nga, yung bang walang ginagawa, yung calf muscle natin hindi nagko-contract. Kasi yun kailangan para makatulong sa blood circulation. So pagka hindi siya nagko-contract, pwedeng tumaas yung risk sa blood clot. Isang risk factor din, injury or surgery. Ingat po tayo ngayon. Kanina binanggit ko rin yung pagbubuntis. Isa din yon sa pwedeng maging dahilan. Kasi pagkabuntis, tumataas yung pressure sa veins, lalo na sa pelvis, saka sa leg. Yung pag-inom ng mga oral contraceptives, yung hormone replacement therapy, pwede ring magpataas ng risk niyan sa blood clotting. Yung pagiging overweight or obese, tumataas yung pressure sa veins pagka mabigat yung katawan. Yung paninigarilyo, kasama din yan. May ilang klase ng cancer na nagpapataas ng may substance sa ating dugo na nagiging dahilan ng blood clotting. Minsan yung gamot na binibigay. Kaya talagang chine-check po yan. Minsan titignan yung tinatawag na prothrombin time. So depende po yan sa inyong doktor. Lalo na kung mag-undergo ng isang treatment. Madaming dapat na maintindihan natin eh. Heart failure, nagpapataas ng risk sa deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Kasi pagka may heart failure, limited yung heart and lung function. Kaya dito importante kung may iniinom na gamot, dapat ay regular na
inumin. Huwag ka agad-agad na yung papalitan or ihihinto ng walang patnubay ng doktor. 'Di ba? Yung pag na-hospital ka, yung binanggit natin na prothrombin time, ito yung blood test na sinusukat gaano katagal yung blood clotting. So, chine-check yan for bleeding problem. Tinitingnan kung yung gamot na iniinom for blood clotting ay nagwo-work. So, yan, depende po kung ipapa-check ng inyong mga doktor. Yung inflammatory bowel disease, pwede rin magpataas din ng risk sa ganitong kondisyon. Yung family history, yung edad, pag 60 years old pataas yung mga senior citizen. Although pwede itong mangyari at any age, pero mas mataas yung risk ng mga senior na laging nakaupo, hindi nag-exercise. Isa din, yung laging nakaupo, halimbawa, yung nagda-drive mahabang biyahe, yung nagbabiyahe sa eroplano, although napakadalang kasi sa eroplano naman, may mga mababasa kayo na mga pwedeng gawin, mga exercises habang kung mahaba ang biyahe, let's say mga yung more than 6 hours, 5 to 17 hours, may mga ganyang biyahe ng eroplano. Kailangan na bantayan natin, gawin natin yung kaukulang pag-iingat. Kasi nga, ang komplikasyon nito, yung pulmonary embolism. Mahirapan kang huminga, pwede ka magsuka ng dugo, pwedeng ikamatay. Merong iba na nagkakaroon ng post-phlebitic syndrome na kung saan or tinatawag din na post-thrombotic syndrome na talagang persistent na yung pamamanas. Nandun yung leg pain, yung skin discoloration, nagkakaroon ng skin sores. Kaya dapat na bantayan natin. For prevention, iwasan yung laging nakaupo. Kailangan magkikilos. Kailangan baguhin natin yung lifestyle. Bawal manigarilyo, itigil nyo na yan. Magbawas ng timbang. Diba? Yung regular na pag-exercise, nagpapababa ng risk natin sa blood clot. Importante ito, lalo na dun sa mga madalas na nakaupo o kaya yung madalas na bumibiyahe. Kaya importante na maging maingat po tayo ngayon. Sabi ko nga, mahirap po magpa-hospital kasi nga sa mga hospital, nakafocus sa COVID. At madaming takot na pumunta sa hospital dahil nga sa pwedeng mahawahan. Kaya dapat na gawin natin yung mga pag-iingat. Warning po itong mga pagtalakay natin kasi nga madaming nasa bahay, kain ng kain. Yan, bantayan yung pagkain. Magbawas ng timbang, magbawas ng kain, lalo na yung carbs, para mapigilan natin yung mga ganitong kondisyon. Pag-usapan pa natin ito mamaya, yung mga sintomas pa, para mas maintindihan natin. Yan, itong blood clotting na pwedeng, ito nga, deep vein thrombosis.